The Mysterious Intern. Kabanata 36. Kahit napakaganda ng plano, masyadong mababa pa rin ang tsansa na magtagumpay ang operasyon. Masyadong mahirap at komplikado ang sitwasyon ng tumor. Sabi ni Professor Harlem Chen. Natauhan na siya sa pagkamangha sa galing ni Brian. Nakatingin siya kay Brian na nag-oopera, at umiling. Walang duda, napakaganda ng plano ni Dr. Allison. Napakagaling din ni Brian, at tumpak ang operasyon niya. Kung hindi lang masyadong komplikado ang sitwasyon ng tumor, baka maganda ang resulta. Pero sayang, masyadong komplikado, kaya imposibleng magtagumpay ang operasyon. Tama. Maraming eksperto ang umiling at nagbuntong hininga. Sayang ang dalawang ito. Pero mas marami ang nangiinis kay Brian. Sa ganitong sitwasyon, gusto pa nitong ituloy ang operasyon. Gusto ba niyang ipakita ang galing niya? Sayang, kahit gaano pa siya kagaling, ano pa ang magagawa niya? Malalagay sa alanganin ang operasyon. Masyadong komplikado ang tumor, gaya ng sabi ni Professor Chen. Nang matauhan, may mga eksperto na nangiinis kay Brian. Hindi lang dahil sa pagkukunwari nitong misteryoso, kundi dahil na rin sa inggit. Natauhan din si Dr. Chang, at napangisi sa isip. Nagulat siya sa galing ni Brian. Alam niyang hindi siya kasing galing nito. Pero dahil sa sinabi ni Professor Harlem Chen, kumalma na siya. Kahit gaano pa kagaling si Brian, hindi pa rin niya kaya ang operasyon. Nangiinis na tumingin si Dr. Chang kay Brian. May mga umalis na sa observation room. Sapat na raw ang nakita nila. Wala na raw silang dapat pang panoorin. Mas mabuti pang bumalik na sila sa trabaho. Pero may mga nanatili pa rin. Gusto nilang makita kung mapapahiya si Brian. Gusto rin nilang malaman kung sino ito. May lungkot sa mga mata ni Dr. Allison. Nag-aalala siya. Hindi siya nag-aalala para sa sarili niya, o para sa ospital, o kay Brian. Alam niya kasing hindi interesado si Brian sa pera o sa katanyagan. Nag-aalala lang siya para kay Renato Huang. Alam niya ang kahirapan ng operasyon. Ayon sa plano ni Brian, mahaba ang operasyon, at aabot ito ng ilang oras. Kailangan ni Brian na maging tumpak at kalmado sa loob ng ilang oras. Napakahirap nun. Walang makina ang tao. Imposibleng manatili sa isang estado, lalo na sa magandang estado. Hindi kaya ni Dr. Allison yun, at wala rin sa mga kilala niyang eksperto ang kaya. Pero biglang nagkaroon siya ng determinasyon. Hindi na mahalaga ang iniisip niya. Kailangan niyang subukan. Pumunta siya sa operating table, at tumulong kay Brian. Ang galing din pala nitong Director Zhao. Nang makita nilang nag-oopera na rin si Dr. Allison, nagningning ang mga mata ng mga eksperto. Narinig na nila ang pangalan ni Dr. Allison, pero hindi pa nila ito nakikitang nag-oopera. Akala nila, dahil lang sa ganda nito kaya ito sikat, pero mukhang hindi pala. Magaling din pala si Dr. Allison. Hindi man kasing galing ni Brian, pero first class pa rin ito sa China, at karapat-dapat sa titulo nitong Deputy Director. Ang teamwork ni na Dr. Allison at Brian ang nakaagaw ng atensyon ng mga eksperto. Perpekto ang teamwork nila. Palagi si Dr. Allison tumutulong kay Brian kapag kailangan nito. Sayang. Ang galing nila, pero hindi pa rin sila sigurado sa operasyon. Hindi nila akalaing kayanin na Brian at Dr. Allison ang operasyon. Kahit gaano pa sila kagaling, ano pa. Malalagay sa alanganin ang operasyon. Naramdaman ni Dr. Chang ang paghanga ng ibang eksperto. Nainis siya. Ang mga eksperto na hindi gusto sina Brian at Dr. Allison ay nangiinis pa rin sa kanila. Kahit gaano pa sila kagaling, ano pa. Malungkot ang tingin ni Christian Gao sa dalawang magaling na nagtutulungan. Hindi niya gusto na may ganito silang teamwork. Ayaw niya na may ganito silang closeness. Mas gusto pa niyang mabaigo si Dr. Allison kaysa magtagumpay sila. Hindi naman daw malaking bagay ang pagkabigo ni Dr. Allison. Mayaman naman ito, at may impluwensya siya. Hindi niya iniisip ang ospital o ang pasyente. Kailangan kong malaman kung sino ang lalaking to. May malamig na tingin si Christian Gao. Lumipas ang oras, parang unti-unting nawawala ng gana ang mga eksperto. Parang walang saysay na manood pa. Alam nilang malalagay sa alanganin ang operasyon. Nakita na nila ang dapat nilang makita. Sayang lang ang oras at lakas nila. Wala silang mauupuan, nakatayo lang sila. Pero halos kalahati ng mga eksperto ang nanatili. Gusto nilang makita kung ano ang mangyayari sa operasyon, o kung sino ang misteryosong assistant. Lumipas ang 1 oras, 2 oras.
Maingat pa ring nag-oopere si Brian Ye, sinusunod ang plano niya, at maingat na tinatanggal ang tumor. Hindi na siya kasing glow tulad ng una. Medyo namumutla na siya, at pagod na siya, pero hindi niya ito pinapansin. Tuloy lang siya sa pag-opera. Hindi siya pwedeng magpahinga. Alam niyang mas kailangan niya pang mag-ingat. Nakatingin si Dr. Allison kay Brian, may paghanga sa mga mata niya. Lalo siyang nagugulat sa galing ni Brian. Paano kaya ito natuto? Tumigil siya sa pag-opera. Mas kailangan niya maging maingat sa mga susunod na hakbang. Pagod na siya, pero hindi siya pwedeng magpahinga. Tumutulong lang siya kay Brian. Pagkatapos ng mahigit 1 oras, pagod na siya. Pero si Brian, mahigit 2 oras na siyang nag-oopera, at tumpak pa rin ang mga galaw niya. Namangha rin ang mga nurses at doktor sa operating room kay Brian. Napakatibay nito. Sino ba ang lalaking ito? Ang galing-galing. Sa observation room, nagbago ang ekspresyon ng mga eksperto kay Brian. Kung kanina, iniisip nilang kaya nilang maabot ang level ni Brian, ngayon, sigurado na silang may pagkakaiba sila kay Brian. Hindi naman mahirap ang operasyon ni Brian. Pwede nilang gawin yun kung nasa magandang kondisyon sila, pero ang mahirap ay ang pagiging tumpak at kalmado sa loob ng mahigit 2 oras. Napakahirap nun. Alam nilang mahirap ang bawat hakbang ng operasyon. Kailangan ng precision. Kahit paghanga o pang-iinis ang nararamdaman nila kina Brian at Dr. Allison, nagulat sila. Kailangan nilang aminin na napakagaling ni Brian. Ang mukha ni Deputy Director Chang ay medyo pangit na. Hindi niya inaasahan na ganoon kagaling si Brian. Pero kahit gaano pa siya kagaling, hindi ko naman akalaing kaya niyang tapusin ang operasyon. Nangiinis na tumingin si Dr. Chang kay Brian. Mas dumilim ang tingin ni Christian Gao. Kahit tumigil na si Dr. Allison, at hindi na tumutulong kay Brian, nakatingin pa rin ito kay Brian. Mas lalo siyang nainas. Matagal na niya itong kilala, pero hindi pa niya ito nakitang ganyan tumingin sa iba. Kailangan kong malaman kung sino ang lalaking to. May malamig na tingin si Christian Gao. May pag-asa pa bang magtagumpay? Hindi umalis sina Dean Robert Zing at Vice Dean Zhao. Naghihintay pa rin sila sa resulta ng operasyon. Nagbago na ang mood nila. Kanina, wala silang pag-asa. Ngayon, may pag-asa na sila. Kung magtagumpay sila, magiging malaking balita ito. Hindi lang mapapanatili ang reputasyon ng ospital, kundi mapapabuti pa ito. Maaari nilang talunin ang mga kalabang ospital. Pero agad din nilang binawi ang pag-asa na yon. Natatakot silang mas malaki ang disappointment kung malaki ang pag-asa. Alam nilang mahirap ang operasyon. Una, limitado ang lakas ng doktor. Pangalawa, mas nagiging komplikado ang sitwasyon habang tumatagal. Lumilipis pa rin ang oras. Tuloy pa rin si Brian sa operasyon, sinusunod ang plano niya, tinatanggal ang tumor. Nagpahinga si Dr. Allison, at bumalik para tulungan si Brian. Ginagawa rin ng 2 assistant at ng mga surgical nurses ang lahat para tulungan sina Brian at Dr. Allison. Habang tumatagal, mas lalong namangha ang mga tao kay Brian. Hindi nagpapahinga si Brian. Nanatili siyang kalmado at tumpak, parang robot na hindi napapagod. Paano nangyari yon? Nag-aalala na ang mga eksperto sa observation room. Sino ba ang lalaking to? Kahit ang mga pinakamagaling na neurosurgery experts sa China, hindi kaya ito kasing galing. Oo, hindi nila kaya, kahit si Professor Zhao ng Ziehe Hospital. Galing ba siya sa ibang bansa? Kahit galing pa siya sa ibang bansa, hindi pa rin dapat siya ganito kagaling. Ang mga tao ay tao lang, hindi makina. Paano magiging ganoon katagal ang isang tao? Naguguluhan na ang mga eksperto. Hindi na nila iniisip ang mga eksperto sa China. Iniisip na nila ang mga eksperto sa ibang bansa. Professor Harlem Chen, mga mahal na propesor, malapit na ang tanghalian. Gusto niyo bang kumain muna bago bumalik? Makalipas ang 4 na oras, malapit na ang tanghalian. Tumingin si Dean Robert Zing kina Professor Harlem at sa ibang eksperto. Kahit kinakabahan siya, nagpakita pa rin siya ng paggalang, at inimbitahan ang mga eksperto. Hindi pa ako gutom. Maghihintay na lang ako hanggang matapos ang operasyon, sagot ni Professor Harlem Chen. Nanatili siya para panoorin ang operasyon ni Brian. Hindi niya ito pinalagpas, lalo na nang makita niya ang galing at tibay ni Brian. Maingat siyang nanonood, at bihira siyang magsalita. Paano siya aalis sa ganitong kritikal na oras? Maghihintay na rin kami hanggang matapos ang operasyon bago umuwi, sabi ng ibang eksperto.
Umalis na ang mga eksperto na gustong umalis. Ang mga natira ay yaong mga naghihintay sa resulta ng operasyon, o yaong mga gustong matuto. Ayaw nilang umalis sa kritikal na oras. Gutom. Masakit ang paa. Para sa ganitong klaseng operasyon, ano pa ang kaunting pagod? Kaya naman ng mga nasa operating room, kaya rin naman nila. Tumanggi rin si Christian Gao na kumain. Gusto niyang manood ng operasyon. Paano siya magpapabaya sa ganitong oras? Para sa isang magandang babae, ano pa ang kaunting pagod? Ayaw ding umalis ni Nadine Robertsing at ang iba pa. Dahil ayaw umalis ng mga eksperto, hindi na sila nagpumilit. Pagkatapos ng ilang magagalang na salita, patuloy silang nanood ng operasyon. Ang galing ng lalaking to. Tingnan natin kung kaya niyang magpatuloy. Tingnan natin kung kaya niyang gumawa ng himala. Pangit ang mukha ni Director Lee. Hindi niya inaasahan na magtatagal si Brian. Malapit na itong magtagumpay. Nagulat ang mga eksperto na naghihintay sa pagkabigo ni Brian sa tibay at galing nito. Pangit na rin ang mukha nila. Naisip din nila, magagawa kaya nitong gumawa ng himala. Pero agad din nilang binawi yon. Imposibleng gumawa ng himala ang lalaking to. Paano naman magagawa ang himala? Malalagay sa alanganin ang operasyon. Mahigit 4 na oras na siyang nag-oopera. Malapit na siyang mapagod. Nangiinis ang mga eksperto, lalo na yaong mga nagsalita sa media na imposibleng magtagumpay ang operasyon. Naghihintay sila sa pagkakamali ni Brian. Nasa limit na nga si Brian. Pero kahit napagod na siya, ang tibay ng loob niya ang nagpapatuloy sa kanya. Ang paniniwalang kailangan niyang tapusin ang operasyon, at iligtas si Renato Huang, ang nagpapatuloy sa kanya. Hindi niya iniisip ang pagod niya, o ang paligid niya. Nakatuon lang ang atensyon niya sa tumor. Maingat niyang tinatanggal ang tumor mula sa mga ugat at nerbiyos. Matagal na ang lumipas, pero walang gutom o pagod sa operating room. Nakatuon ang atensyon ng lahat kay Brian. Wala silang tiwala sa simula, pero ngayon, umaasa na silang magtatagumpay si Brian. Namangha sila kay Brian. Namangha sila sa galing niya, at sa tibay ng loob niya. Malapit sila kay Brian. Kitang-kita nila ang bawat galaw niya, ang bawat pagbabago sa noo at mata niya. Ramdam nila ang pagod ni Brian, pero ramdam din nila ang tibay ng loob nito. Dang! Sa wakas, natanggal na ang huling tumor na nakadikit sa ugat. Binaba ni Brian ang scalpel. Operasyon. Tumingin si Brian sa tumor na natanggal na, at may saya sa mga mata niya. Gusto na niyang sabihin na tapos na ang operasyon, pero hindi pa niya natatapos ang sasabihin niya, bigla siyang natamba. Mga doktor. Sinuportahan agad ng surgical nurse si Brian. Hindi niya alam ang pangalan ni Brian, kaya doktor na lang ang tawag niya. Tinulungan din ng ibang doktor at nurse si Brian. Tinulungan din siya ni Dr. Allison. Ayos lang ako. Pagkatapos ng ilang sandali, natauhan si Brian. Tinulungan siya ng nurse at ng isang assistant doctor. Tumayo siya, at kinausap si Dr. Allison at ang iba pa. Director Allison, hindi ko na kaya. Ikaw na ang bahala sa susunod, sabi ni Brian, nakangiti. Huwag kang mag-alala, gagawin ko na, sabi ni Dr. Allison. May luha sa mga mata niya. Napakahirap ng operasyon na yon. Namangha siya hindi lang sa galing ni Brian, kundi sa tibay ng loob nito. Nagpalakpakan ang mga doktor, pati ang anesthesiologist at nurses. Nagpalakpakan din sina Professor Harlem Chen at ang iba pa sa observation room. May paghanga sa mga mata nila. Napakagandang operasyon. Napakagaling na tao. Nagpalakpakan din sina Dean Robertsing at Vice Dean Zhao. Masaya sila. Nagtagumpay sina Dr. Allison at Brian sa halos imposibleng operasyon. Kahit si Brian ang nagtagumpay, hindi na sila mapapahiya. Tataas pa ang reputasyon ng ospital. Hindi nagpalakpak si Dr. Chang. Nakatingin siya kay Brian. Hindi niya akalain kaya nitong tapusin ang operasyon. Natanggal nito ang mga tumor na akala ng mga eksperto ay hindi matatanggal. Naiinis siya. Pangit ang mukha niya, parang sinampal siya. Tinanggihan siya ni Dr. Allison, at gusto nitong palitan siya ng misteryosong assistant na ito. Gusto niyang patunayan na mali si Dr. Allison. Gusto niyang mapahiya si Dr. Allison. Gusto niyang mabaygo ang operasyon. Pero pinatunayan ni Brian na tama si Dr. Allison. Hindi siya karapat-dapat maging assistant ni Dr. Allison. Hindi nagpalakpak ang mga eksperto na nagsabing hindi matatapos ang operasyon. Pangit ang mukha nila. Sabi nila, hindi matatapos ang operasyon. Sabi nila, isang palabas lang yon.
Pero natapos ni Brian ang operasyon. Gumawa siya ng himala. Napahiya sila. Pero, paano nangyari yon? Ang hirap ng tumor. Ang hirap ng adhesion. Mahirap para sa kanila ang tanggapin yun. Pero kahit gaano kahirap, nakita nila na natapos ang operasyon. Ang mga natitirang gawain ay madali na lang. Kaya na ni Dr. Allison yun, o kaya ng mga assistant doctor. Bukod doon, nakita nila ang operasyon mula simula hanggang dulo. Totoo ang sitwasyon ng tumor. Mas mahirap pa nga ito kaysa sa nakita nila sa image. Sino siya? Paano niya nagawang magtagal ng ganon katagal? Pagkatapos ng pagkagulat, tinanong ulit ng lahat ang identity ni Brian. Nakatingin din si Christian Gao kay Brian. Nagulat siya. Hindi siya marunong sa medisina, pero alam niya na mahirap ang operasyon. Ramdam niya ang galing at tibay ni Brian. Pero pagkatapos ng pagkagulat, dumilim ang tingin niya. Ang pag-aalala ni Dr. Allison kay Brian ay nagdulot sa kanya ng takot. Alam niya kung gaano kalakas ang isang lalaki tulad ni Brian para sa mga babae. Kailangan kong malaman kung sino ang lalaking to. Naninigas ang mga kamao ni Christian Gao. Maya-maya, sinulyapan ni Brian sina Dr. Allison at ang iba pa na abala sa pagtatapos ng operasyon. Nang masigurong wala ng problema, lumabas na siya ng operating room. Pagod at gutom na siya. Naubos ang lakas niya sa operasyon. Halos maubos na ang enerhiya niya. Kung hindi dahil sa training niya, hindi niya kaya ang operasyon. Pero kahit na, ramdam niyang sobra ang pagod niya. Kailangan niyang kumain ng maayos, at magpahinga para makabawi. Parang kayanan niyang kumain ng isang baka. Pagkalabas ng operating room, hinubad ni Brian ang sterile gown, itinapon sa basurahan, nagbihis, tinanggal ang surgical mask, naghugas ng mukha, at naglagay ulit ng mask bago lumabas. Naku, wala na yung misteryosong assistant. Sa observation room, may biglang napansin. Wala na. Imposible. Kakatapos lang ng malaking operasyon, aalis lang siya. Baka nasa banyo lang siya. Nagising ang mga eksperto, pero hindi lahat sila ay nag-alala sa sinabi ng eksperto. Kung nabigo ang operasyon, makatwiran lang na umalis ang misteryosong assistant para maiwasan ang kahihiyan at responsibilidad. Gusto nilang manatiling misteryoso ang assistant. Pero ngayon, matagumpay ang operasyon. Gumawa siya ng himala. Aanihin niya ang bunga ng tagumpay niya. Paano siya aalis? Hindi naniniwala sina Dean Robert Zing at ang iba pang hospital leaders na aalis ang misteryosong assistant. Aalis ngayon. Imposible. Baka naghihilamos lang siya sa banyo, at naghahanda para sa tagumpay. Nangiinis si Director Lee. Hindi siya naniniwalang aalis ang assistant. Hindi rin naniniwala si Christian Gao na aalis ang lalaki. Bakit siya naging misteryoso? Bakit siya nagsikap sa operasyon? Para lang ba iligtas ang pasyente? Nakakatawa. Hindi siya naniniwala sa professional ethics. Lalo na sa mga may kakayahan. Naniniwala siyang lahat ay para sa pera. Hindi rin naniniwala sina Professor Harlem at ang iba pa na aalis si Brian. Kung sila ang misteryosong assistant, hindi sila aalis. Pero pagkatapos ng ilang minuto, nag-iba na ang ekspresyon nila. Umalis nga ba siya? Ang mga ekspertong napahiya kay Brian ay wala na. Pero ang mga eksperto na humanga kay Brian ay naghihintay pa rin sa kanya. Gusto nilang makipagkaibigan kay Brian, at imbitahan siya sa ospital nila. Hindi na kumalma sina Professor Harlem Chen at ang iba pa. Pumunta sila sa pinto ng operating room. Ayaw nilang makatakas si Brian. Sumunod din sina Dean Robert Zing at ang iba pa. Wala nang problema sa operasyon. Tumingin si Christian Gao kay Dr. Allison, at sumunod sa iba. Gusto niyang malaman kung sino ang misteryosong lalaki, at hihintayin niya si Dr. Allison. Sa pinto ng operating room. Pagkaraan ng ilang oras, nandun pa rin ang mga reporter. Umalis na ang ilang eksperto, pero hindi umalis ang mga reporter. Ang pinakamahalaga nilang layunin ay ang interviewin ang resulta ng operasyon, at alamin ang identity ng misteryosong assistant. Paano sila aalis kung hindi pa nila nagagawa yon? Hindi naman sila kasing tibay ng mga eksperto. Pagkatapos malaman na nagsimula na ang operasyon, umupo na lang sila at naghintay. Nag-order sila ng lunch. Pagkatapos kumain, naghintay sila. Napaantok sila dahil maaga silang nagising. Ang mga may kaya lang ang nakakapagpahinga. Ang mga ordinaryong reporter ay kailangan pang bantayan ang pinto ng operating room. May lumalabas. Biglang may sumigaw. Nagising ang mga reporter. Mabilis silang tumayo. Ubo.
Ubo. Panay ang ubo. Nakita ni Brian ang mga reporter. Kinabahan siya, pero huminga siya ng malalim, at patuloy na umubo habang nakatakip ang bibig. Pagkalabas niya ng operating room, ang mga reporter ang pinakakinabahala niya. Kinakabahan siya, pero alam niyang kailangan niyang gawin ito. Umaasa siyang hindi siya pagdududahan ng mga reporter. Ikaw pala. Doktor, paano ka nakalabas ng operating room? Ano ang nangyari sa operasyon? Pagkakita sa kanya, naalala ng mga reporter na siya yung doktor na may sakit. May lungkot sa mga mata nila, lalo na nang makita nilang umuubo si Brian. Umiwas sila kay Brian, pero hindi nila ito pinalagpas. Tanong agad nila kay Brian. Kanina, bantay, sarado nila ang pinto para hindi makatakas ang misteryosong assistant. Natuto sila sa pagkakamali nila. Hindi na nila hahayaang makatakas ang assistant. Hindi pa tapos ang operasyon. Masyado itong komplikado. Matagal pa siguro bago matapos, umalis muna ako dahil may sakit ako, sabi ni Brian, umuubo ulit. Doktor, nakita mo ba yung misteryosong assistant? Hindi pa rin binibitawan si Brian ng reporter. Nakita ko, sagot ni Brian. Ang galing daw ng medical skills niya, totoo ba? Kahit na ang mga eksperto ay hindi naniniwala kay Brian, may mga nagsabi naman na magaling talaga si Brian. Hindi ako propesyonal, kaya hindi ko masyadong masabi, sabi ni Brian. Hindi niya pwedeng purihin ang sarili niya. Sa tingin mo ba, magtatagumpay ang operasyon? Sa tingin ko, oo. Naniniwala ako kay Director Allison. Sana magtagumpay si Director Allison. Patuloy na nagpakita ng pagiging fan kay Dr. Allison si Brian. Pagkatapos nun, umuubo ulit siya. Mga kaibigan, may sakit ako. Uuwi na ako, para uminom ng gamot. Pwede niyo bang bigyan ako ng gamot? Sige, salamat. Nakita ng mga reporter na mahina si Brian, at umuubo. Tumingin sila sa operating room. Nakabukas pa ang ilaw, at hindi pa tapos ang operasyon. Hinayaan na nila si Brian. Alam nilang hindi pa tapos ang operasyon. Nandoon pa rin ang misteryosong assistant. Hindi si Brian yun. Mahina na si Brian. Paano siya magiging misteryosong assistant? Hi, Xander Lau. Ang dami mong iniisip. Paano naman magiging misteryosong assistant tong lalaking to na may sakit? Oo nga, kahit na nagkamali tayo kanina, hindi naman siya yun. Sa tingin ko, nasa mga nurses at pasyente ang misteryosong assistant. Kailangan nating mag-ingat, hindi na natin siya hahayaang makatakas. Nakita ng mga reporter na umalis si Brian. Inalis nila ang mga mikrobyo sa hangin. Nagreklamo sila sa reporter kanina, at tinanong kung paano nakapasok ang misteryosong assistant sa operating room. Nang makalayo na si Brian, nakahinga na siya ng maluwag. Natapos na ang mahirap na parte. Nakita niyang paparating na ang elevator. Sumakay siya at pumunta sa parking lot. Hindi na siya pwedeng magtrabaho pa sa ospital sa ganitong kalagayan. Kailangan muna niyang kumain, at umalis sa ospital. Sa labas ng operating room, pinag-usapan ng mga reporter kung paano kaya nakalusot ang misteryosong assistant kanina. Pagkatapos, nagplano silang maging alerto at bantayan ang mga lalabas ng operating room para malaman kung sino ang misteryosong assistant. Magpapahinga na rin sila saglit. Pero pagbalik nila sa pwesto nila, narinig nila ang mabilis na yabag ng mga paa galing sa operating room. Bumukas ang pinto, at isang grupo ng mga eksperto ang mabilis na lumabas. Professor Harlem Chen. Dean Robert Zing. Pagkakita sa mga taong mabilis na lumabas ng operating room, nagising ang mga reporter. Tumayo sila, lumapit sa mga eksperto, kinuha ang mikropono, at naghahanda ng magtanong. Pero bago pa sila makapagtanong, narinig nila si Professor Harlem na nagtanong, mga kaibigan, may nakita ba kayong doktor na lumabas kanina? Nag-aalala si Professor Harlem Chen. Sigurado na siyang tumakas ang misteryosong assistant. Hinahanap na nila ito sa locker room at banyo, pero wala siya doon. Nasa basurahan na ang surgical gown niya. Hindi niya akalaing aalis ang assistant kahit na matagumpay ang operasyon. Nang masigurado niyang umalis si Brian Ye, lumabas siya agad para habulin ito. Umaasa siyang mahihinto siya ng mga reporter, pero hindi niya ito nakita. Nakatingin ang ibang eksperto sa mga reporter. Hindi nila inaasahan na aalis si Brian. Maliban sa iilang tao tulad ni Director Lee, marami ang gustong hanapin si Brian at malaman ang identity nito. Doktor. Professor Harlem Chen, anong doktor ang tinutukoy niyo? Maraming eksperto ang umalis kanina, tanong ng mga reporter. Nagtataka sila.
Anong nangyari? Bakit nagmamadali sila? Hindi sila yon. Ang tinutukoy ko ay ang misteryosong assistant na inimbite ni Director Allison. Sabi ni Professor Harlem. Misteryosong assistant. Hindi ba siya nag-oopere? Tapos na ba ang operasyon? Nagulat ulit ang mga reporter. Tumingin sila sa operating room at nakitang hindi pa tapos ang operasyon. Naguluhan sila. Tapos na ang operasyon. May kaunting tatapusin na lang. Lumabas na ang misteryosong assistant kanina. Mga ilang minuto na ang nakakaraan. Nakita niyo ba siya? Paliwanag ni Dean Robert Zing. Pak! Namutla ang mga reporter. Natigilan sila. May mga nagpatak ng mikropono. Siya yun. Naisip ng mga reporter na ang lalaking dumaan kanina ay ang misteryosong assistant. Hindi naman pwedeng ang doktor na yun ang misteryosong assistant. Nagulat ang mga reporter. Hindi na nila pinansin ang sinabi ni Professor Harlem Chen na tapos na ang operasyon. Oo. Ang pangangatawan niya, medyo payat siya, mga 1.75 meters ang taas, hindi mataba, baka payat nga, mukhang mahina siya, dagdag ni Professor Harlem Chen. Pak! Mas pumuti ang mukha ng mga reporter. Mas maraming nagpatak ng mikropono. Siya nga. Kung kanina, may pag-asa pa sila, ngayon, wala na. Ang inilarawan ni Professor Harlem ay ang lalaking dumaan kanina. 1.75 meters, payat, at mahina. Mga reporter, anong nangyari? Nakita niyo ba siya? Tanong ni Professor Harlem. Professor Harlem, sigurado ba kayong siya ang misteryosong assistant? Hindi pa rin sumusuko ang mga reporter. Hindi sila naniniwalang ang lalaking may sakit ang misteryosong assistant. Professor Harlem Chen, sabi mo tapos na ang operasyon. Nagtagumpay ba? May reporter na nagtanong ng mahalagang tanong. Oo naman. Hindi lang ako ang sigurado, marami sa amin ang sigurado. Tapos na ang operasyon, at nagtagumpay ito. Napakagaling ng misteryosong assistant. Mga reporter, nakita niyo ba siya? Ano ang itsura niya? Saan siya pumunta? May sinabi ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Professor Harlem Chen. Nagtagumpay ang operasyon. Napakagaling ng surgical technique niya. Halos himatayan ang mga reporter, lalo na yaong mga nang insulto kay Dr. Allison kanina. Para silang nabulunan. Alam na nilang niloko sila. Mga kasinungalingan ang mga sinabi tungkol sa sakit, at doktor. Niloko sila. Kaya pala hindi nila napansin ang misteryosong assistant kanina. Kaya pala agad nagsimula ang operasyon. Naisip nila na 2 beses na nilang nakita ang misteryosong assistant. Nakita pa nila ito, pero nakalusot ito. Silang lahat na naruroon ay nagsisisi. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.